Kosim at ito ang programang Sagot Kita. Araw na naman po ng Biyernes, sagot tayo ni God. Kaya sa mga suki po natin na nakikinig na sa 105.9 dito sa Mega Manila, sa 106.7 dyan po sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Kumusta po ang inyong hapon mga kapatid? Maging doon sa mga nakatutok na sa atin sa signal at sa satellite. Opo, kami ay nasa television na ang True TV po ay nasa Channel 19. And of course, wag niyo pong kalimutan na i-follow po kami sa Facebook, Sagot Kita with Cheryl Kosim. Katuwang po natin ang MX3 ngayong hapon at usapang spiritual po tayo. Spiritual health ang ating bibigyang pansin. Kaya inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Kasi po, di ba, sa kabi-kabilang kontrobersya ngayon sa bansa, minsan mapapatanong ka, Carmi, mapapatanong tayo kung ano ba ang nangyayari. Bakit may mga taong ganid sa pera? Kung iisipin po naman natin, totoo na mahalaga ang pera sa pang-araw-araw. Pero kung pera lamang ang batayan, bakit nga ba may mga taong mayaman pero malungkot at may mga taong kapos pero masaya at payapa? Yan po ang ating susubukan sagutin ngayong araw. Yan po ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ba talaga ang mas mahalaga sa pera? Ano ang mas mahalaga sa pera? Sali nga po kayo sa ating discussion. Gusto po naming marinig ang inyong opinion. Maari nyo pong i-post yan sa ating FB page, Sagot Kita with Cheryl Kosim. Siyempre, 5 pa rin po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack. Mula po yan sa MX3. Kaya mag-post na po kayo sa Sagot Kita with Cheryl Kosim FB page, mga kapatid. At yun nga po, gusto nating pag-usapan itong isyong ito. Napapanahon din 'di ba? Wala tayong nakikita ngayon sa Senateflix, ayan, sa Senado. Ito pong kaliwat kanan na lumalabas na balita, nakakalula, 'di ba? Nakakalula yung dami ng pera na nakikita natin na kinukurakot ng mga opisyal po, ng ilang opisyal po ng ating pamahalaan. So, simulan nga po natin itong ating talakayan, mga kapatid. Makakasama po natin ang ating anghel ngayong hapon. Live via StreamYard, Pastor Jeff Elescopides ng Daily Brad. Pastor Jeff, magandang hapon sa'yo. Hello, Cheryl. Sakto yung damit namin dyan. Ikulong! Ano ba yan? Ikulong Mandarambong. Ayan. Paghahanda na ba yan? Makikisali ba kayo sa darating na linggo para sa malakihang rally? Alam mo, uniform namin to sa Ted Filon and DJ Chacha show. Kaninang umaga, kaming tatlo. Oy, gusto ko yan, Manong Ted. Bakit naman? May sobra dyan. Padalang kita na to, Manong Cheryl. Ang ganda ng topic. Good afternoon po sa inyo lahat. Na-miss ko yung studio. Dito muna tayo sa studio ko. Oo, thank you, Pastor Jeff. Inaayos ko yung hagdanan namin. Yan yung hagdan namin sa likod. So, inaayos ko lang para sa show. Ay. Paano? Ginawa mong design? Nakita mo naman yung labas namin. Hindi gumagalaw yung mga dahon kasi wallpaper lang. Pastor Jeff, thank you ha. Salamat. Thank you for making time this afternoon. Pag-usapan nga natin itong pera. Kasi yun ang question of the day natin. Ano pa ang mas mahalaga sa pera? Pero ano ba ang sinasabi, Pastor Jeff, ng Biblia tungkol sa pera? Pera mismo ba ang masama o yung pagmamahal dito? Yeah. Alam mo, Cheryl, neutral naman po ang pera. I think lahat naman tayo alam yan dahil ang pera, malaking tulong pag nasa tamang kamay. Makakapagpaaral ng bata, makapagpatayo ka ng eskwelahan and all, makakapagaling ka na may sakit kung matutulungan mong magpagamot. Ang sinabi po sa 1 Timothy 6:10, it's the love of money. For the love of money is a root of all kinds of evil. Medyo mabigat to, Cheryl, kasi pag tiningnan mo, lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Hindi naman tayo ipokrito na hindi ko kailangan ng sweldo, puro pro bono lang ako rito. Hindi po, natural po na kakain ka, magdadamit ka. Lahat naman dito gumagalaw because of money, yung kuryente, yung aircon, ilaw. But then again, akala nung tao,
pag marami kang pera, ito po kasi yung mindset ng karamihan. Habang tumataas yung kalidad ng buhay, tumataas din yung ating standard of living. Ibig sabihin, Mhm. pag tumaas ang standard of living mo, gumaganda yung kalidad ng buhay. Sa isang banda tama po 'yan. Otherwise, nagluluto pa rin tayo sa uling ngayon, ano? So naging gas range na, naging ano na. Pero ito pong problema pag pinaniwalaan natin yung ganyang mindset na kailangan mong pataasin yung standard of living mo para tumaas yung kalidad ng buhay mo. Okay? Pag binipreach ko po ito, may illustration yan, tumataas yung standard of living, tumataas din yung quality of life. But here's the question. Hanggang kailan ba, hanggang saan ba yung gusto mong kalidad ng buhay? Oo. Kasi ngayon, tricycle lang, masaya ka na. Nag-e-bike, masaya ka. Ngayon, biglang kotse naman. Tapos, para ka ng mga congressman, mga Learjet na gusto mo. Sunod niya, spaceship na. Hmm. Ang problema po yung discontentment. That's why, kung tatanungin mo ako, Cheryl, Pastor, ano yung root na tong love of money? I think it's a constant longing, it's a constant wanting for the things na meron ka naman, pero lagi mo gusto mag-upgrade. Gusto Mhm. mong iangat yung standard mo. Naka-iPhone 16 ka na nung sinanla mo yung kidney mo. Ngayon, gusto mo mag-17 kasi mas manipis. Ni-launch na nila yung iPhone 17, Ay mas talaga? manipis. Sasabihin ko sana, teka, ang advance mo naman, Pastor Jeff, meron na palang Yes. 17. 17 Ah. ni-launch na, mas manipis daw, mas mabilis. Ito namang mga kumpanya na to, tayong mga naka 15 o 16, bibigyan ng update sa application, babagal. Di ba Hmm. parang ang bagal na to, hindi mo pa to bayad. Hinuhulugan mo pa dyan sa credit card mo. Ngayon pupunta kang Green Hills, ibebenta mo to ng mababa para makakuha ka ng 17, nagpatong-patong na. I Mhm. think the root cause, medyo mainit lang talaga ako pag ito issue dahil ang dami kong kina-counsel na mga nalugmok sa mga online sabong, online utang, O lahat ng yung pwedeng online, yes, yung ano, scatter, yung scatter na yan, scatter 'di na ba? yan. So So, talagang pati love of money, yeah. love of money. Pero paano natin malalaman kung sobra na yung attachment natin sa pera? Yung mga ganyan. Maraming storya sa Bible kung mapapansin niyo po, ano. Papakita ko lang para we have more time naman. Yung mga biblical story na danger of loving money. Una si Judas, ipinagkanulo si Jesus sa 30 pieces of silver. Mhm. Tingnan niyo po pag meron kang discontentment, Mhm. okay? Kahit na kaibigan mo, kahit na close family friends mo, tatablahin mo. Ilan na yung mga addict dyan sa scatter na yan na nagnakaw sa nanay, naghinuha yung bank account and all. Meron din po sa Biblia, okay, yung rich fool. Okay, bigyan ko lang po kayo ng idea para naman may kwentuhan tayo. Ang dami niyang ani nung season na yon, walang dumating na peste, walang ganong bagyo. Sabi niya, ang dami kong ani triple, quadruple yung naging ani ko. Alam ko na gagawin ko. Sabi niya, sa Luke 12 to. Gigibain ko yung maliit kong warehouse. Tapos magtatayo ako ng malaking warehouse. Mhm. Ilalagay ko lahat doon. Tapos ako, bibili na lang ako ng Ogawa na massage chair. And then I'm gonna sit back, relax, eat, drink, and be merry. Pag tiningnan niyo po, napakaganda ng plano niya. Wala sinabing isusugal ko, ipamababae ko. Hindi, sabi niya, i-store ko lahat para ako petics na lang for the rest of my life. Mag-warning lang po ito sa mga taong sinisecure yung kanilang buhay dito sa lupa. Alam niyo sabi nung parable, you fool, isa kang hangal. Ha? Nung binabasa ko yun, Cheryl, Oho. bakit naging hangal? Sobra naman si Jesus magkwento ng parable. Ang ganda-ganda nga ng plano, hindi naman niya ninakaw, pinaghirapan naman niya. And sabi nung parable, you fool, this very night, ngayong gabi na to, your soul will be demanded from you. Mamamatay ka ngayong gabi na to. O, Mhm. ano ngayon, yung lahat ng pinlano mo rito na temporal, lahat ng pinlano mo rito pang physical at hanggang dito lang sa lupa, ano mangyayari dyan? The answer, somebody else will benefit from it. Hindi dahil generous ka, dahil patay ka na. So, ang lesson po doon, before po tayo mag-shift, dapat po nagpaplano tayo ng eternal in mind. Huwag lang tayong magplano ng puro temporal, bagong cellphone, bagong kotse, bagong kondo. Pag namatay ka, iiwanan mo lahat yan. Hindi isasama ng misis mo yung titulo ng lupa sa kabaong mo, maniwala ka. So,
Yun lang Mhm. muna siya. Ayan. So, okay. Kung hindi pera, Pastor Jeff, kung hindi pera, ano po ba talaga ang mas mahalaga para sa isang Kristiyano? Love life. Hindi, joke lang. Daming na ano, no? Hindi ngunit sinabing hindi mahalaga, hindi mo na i-aspire. Okay, babalance ko lang din po. At sabi ni Pastor Jeff, wag daw nating magkapera. Hindi ko sinabi wag kang Yeah. magkapera. Baka Mhm. utangan mo lahat ng kamag-anak Oo. mo. Ano man sinabi sa Matthew? Sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Mhm. Ang problema po kasi, we're seeking a lot of things. The latest gadget, the latest thrill, the latest travel, lahat ng latest gusto mo eh. Mhm. Ang inuuna natin, we seek first yung mga bagay na temporal. We seek first yung mga bagay na will feed our senses. Anong gusto mong maamoy? Yung latest na pabango nang nasa Singapore kami, may mga pabango doon sa isang mall na tigbe 20 mil. Pabango 20 mil, joban lang ako, okay na ako, di ba? So, parang we want to satisfy all our senses. Puro makasarili. And sad to say, it all boils down to selfishness. Gusto kong sumaya. Gusto kong mag-travel. Gusto kong makahawak ng gito. Gusto kong lumipad na mas mabilis at first class. Puro it's all about us. When we remove our focus on ourselves and we focus on God, seek first His kingdom and His righteousness, you know what? Just like any loving father po, Mhm. bibigay din naman ng Diyos yung gusto mo eh. I'm a father of 2. Pagka nakikita ko yung mga anak ko, yung desire ko sinusunod nila, nag-aaral mabuti, nung maliliit pa sila, tapos naguhugas ng pinggan, kahit di mo utusan. Parang ako sa loving father, bili ko na nga ito ng gusto niyang manika. Kasi natutuwa ako eh. Di Mhm. ba? So if we seek to please God first, you're asking me, Cheryl, ano dapat unahin? I think more than anything po sa mga tagapakinig natin, alamin mo muna yung desire, yung pintig ng puso ng Diyos mo. Mhm. At yung Diyos mo, may pagmamahal sa ibang tao. Sabi, huwag niyong kalimutan na mahihirap. Be generous. Unahin natin yung kaharian ng Diyos. Magugulat kayo ha, mga nakikinig po. When you make someone happy, you yourself will be happy. Mhm. Na-experience ko na po. Ikaw, Cheryl, dami Mhm. mong pinapaligayang tao. Diyos ko, ikaw nga ang Mhm. magkwento dyan. Yung generosity mo, kahit na alam ko, mahihiyain ka, pero ikwento mo lang yung mga natutulungan mong tao, kamag-anak. Di ba ang saya ng pakiramdam? Kesa Kusa. yung ikaw lang masaya, mga kamag-anak mo naghihirap. Di ba ang lungkot ng buhay na ganun? Na nagsisimula, I agree with you, Pastor Jeff, na pag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, everything will follow eh. Kasi 'di ba, laging sinasabi, may mga taong ang yayaman. Ayan, ganid na nga eh. Ganid na yung word. Ayan, na dapat nang ikulong, sabi nga ng shirt mo. Pero kulang yung kasiyahan. Ah, bakit ganun? Wala silang satisfaction. Relasyon, ano, talagang I think that's the secret to that. That's the key to true happiness. If you have if you have a relationship with the Lord. Kasi kung may relasyon ka sa Panginoon, hindi ka na maghahangad ng aabot ka sa pagiging ganid eh. Yeah. Kapag maganda ang relasyon mo sa Panginoon, tama na yung sapat. Dahil yung faith mo, yung paniniwala mo, pananampalataya mo sa Panginoon, na tama na itong sapat sa akin, anumang sobra ay maaari kong i-share because God will always provide. Alam mo yung Mhm. prayer ni King David, Cheryl, sa Mm. Book of Psalm? Mm. Sabi niya, wag mo kong bigyan ng marami kasi baka yumabang ako sa harapan mo, yung ang yaman ko na and all. Wag mo rin naman akong gutumin, baka magnakaw ako at sirain ko yung pangalan mo. Ang galing ng prayer ni King David kasi if I have so much surplus, baka hindi na kita tawagan. Kaya nga po yung sa desert, yung manna, ang sabi lang ni God, ang instruction niya, mag-gather lang kayo ting umaga, papaulan ako ng tinapay from heaven, yung manna, pero kuha lang kayo ng good for one day. Kasi Mhm. tomorrow, magbibigay ako ulit. Ngayon, ang labanan doon, will you trust God with this word na I will provide every day? Now, ang sabi niya kasi, pag nag-collect kayo ng more than one day,
uuurin yan, babaho sa buong kampo. Mhm. Ang ginawa ng mga hindi nagtiwala sa Diyos, and this is the root of all of it, hindi nagtiwala sa Diyos yung karamihan, kumuha ng good for 2 days, yung iba good for 1 week. Okay? Isa-isang tanggap-tangga na, kasi feeling nila, baka makalimot si God bukas, hindi mag-provide. So dami nilang inaccumulate. The following day, on that evening, lahat na bulok, puro uod, ang baho sa buong camp, na bad trip si God. Di ba sinabi ko sa inyo, I am faithful. Tomorrow morning, uulan ulit ng mana. So the key to have this, parang hindi mahalin ng pera, is to trust God's word. If you trust in God's word na never will I leave you nor forsake you, if you understand that the earth is the Lord, sabi sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it. Pag-aari daw po ng Diyos ang lahat dito sa mundo. Kaya kung gano'n ang mindset mo, tatay ko yun. Siya may-ari ng lahat. Hindi ako magugutom. Hindi ako magtatapi ng sobra-sobra sa bangko na nakita mo yung mga pera doon sa ibabaw ng billiard table na nire-report mo. Parang nasa mahigit 300 million daw yung cash na yun. Hindi na, again, we're not accusing pa anyone, pero sabi ni Senator Lacson, hindi ba kayo naaawa sa mga kababayan nyo? Naglilimas ng tubig. Sila wala namang paglagyan ng pera eh. Kaya nga, laundry na nga sa casino kasi nga, insatiable siya, Cheryl. Ibig sabihin po nun, walang kapararaan, walang kabusugan. Kasi sin, ang ending ng sin will always be death. For the wages of sin is death. Hanggat hindi ka physically napapatay ng kasalanan, gagawin kanyang lugmok, adik, as in malugmok ka sa kasalanan na yan, kaya magugulat ka. Ba't nagnanakaw pa? Lolo niya, congressman na. Yung anak, congressman. Yung apo, congressman. Kulang pa ba sila sa pera? Ano ba? Ang tanong po doon, kasi walang Diyos. And you will always try to fill that void in our heart. Sabi ni Blaise Pascal, isang scientificong born again, sabi niya, there's a void in our hearts na you're trying to fill. But it cannot be filled by any created things except po si Jesus lang. Kaya yung void na yun, minsan, hugis iPhone. Ay, nabili ko na yung iPhone. Ang saya-saya ko nung nag-unbox ako ng 16. Ay, lumabas na yung 17. Malungkot na naman. Minsan, hugis boyfriend, hugis girlfriend, hugis Samsung TV. Ang daming hugis nung ano na yun eh. Yung heart mo na yun na void. And you're trying to fill that with a lot of created stuff. But then sabi ni Blaise Pascal, and he's so brilliant, walang makakapuno dyan kundi ang Diyos lamang. Amen. Pag may Diyos ka, you have everything. Cheryl? Mga kapatid, break lamang po tayo ng kaunti with Pastor Jeff Elescopides. Huwag po kayong bibitaw. Patuloy nating i-discuss po ito at inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion, mga kapatid. Para po sa inyo, ano ang mas mahalaga sa pera? Post po kayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim at mamaya po ay babasahin natin yan at pipili tayo ng 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Magbabalik po ang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Okay, Pastor Jeff. So, paano natin lalabanan yan? Yung pagiging, hindi, sabi mo nga, Pastor Jeff, diba? Sinabi naman sa Biblia, hindi sinasabing masama ang pera. Pero yung pagmamahal sa pera, dyan na nagsisimula ang kasamaan. Yeah. Ang ibang term dyan, Cheryl, idolatry. Yan. Idolatry. Replacing God with wealth. Yan. Kaya, magugulat ka rin, Cheryl, sa Matthew chapter 6, verse 24, yung no one can serve 2 masters. You cannot serve both God. Iniisip ko nun, dapat God and Satan. Pero ang galing ng Biblia, you cannot serve both God and money. Ang sinasabi po na itong verse na to sa Matthew chapter 6, ang pinakamalakas na kalaban ng Diyos sa puso natin, hindi love life, hindi si Satanas, hindi ang kalaban ng puso natin. Hindi na, bira na may sasamba kay Satanas eh. Right? Pero yung puso na sinasamba natin is the love of money. It flows from idolatry. And maybe some of you, sasabihin nyo, Pastor, hindi ako sumasamba sa pera. O tanungin kita, pagka nawala ang pera mo sa bangko,
Mawiwindang ka ba? Pagka bumababa na yung savings mo, okay? Feeling mo ba magugunaw na ang mundo sa'yo? Pag nawala yung cellphone mo. So, wag mo natin sabihin na hindi ko iniidolo pera. Anything na we replace God with in our source of identity, our source of security, and our source of purpose, pag pinalitan mo yan, anything, yung career mo, ginawa mong source of identity mo. Pag di na ako artista, wala na akong kwenta. Pag di na ako newscaster, wala na akong maniniwala sa akin. When you draw your worth and value from other things, pag di na ako naka-Rolex, wala na akong kwenta. Pag nakipag-meeting ako sa mga Rotary Club, naku, hindi ako naka-Rolex. Ano sabihin nila? Naka-Timex lang ako. When you draw your worth and value, pag di ka na naka-LV na bag, feeling mo ba you're lesser of a person? Then that's your idol. Anything na pag nawala, ikamamatay mo can be an idol. So, Cheryl, going back to your answer, talagang babalik lang ako dun sa sagot ko sa tanong mo pala, rather, babalik lang ako talaga, you cannot serve both God and money. I-serve natin ang Diyos. Kay God manggagaling yung contentment, kay God manggagaling yung generosity, kasi minsan po, ang pera, pagkakamal ng pera, is actually born out of pride and self-sufficiency. Hindi na kita kailangan, Lord. Ang dami kong pera, ba't pa ako magsisimba? Kaya lang naman ako nagsisimba nung mahirap ako para may makain ako, para mayroon akong damit and all. Nandito na ako. Pero sabi, Revelations 3:17, okay, I am rich, I have acquired wealth, I do not need anything, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Sabi sa Revelation, sa mga taong ang yayabang na ang daming ari-arian and all pero walang relasyon sa Diyos. Mag-ingat po tayo sa pride and self-sufficiency. God has His ways. God Amen. has His ways of, itong pagbabayaran natin yan. Ito, isipin ba natin na may ganitong pera pala na nawawala? Ganito Cheryl. kagrabe ang corruption, yung ghost projects. Diba? Hindi, wala pang napapatunayan, pero alam nyo. Alam, di ba? Alam nila yan. Alam ng mga taong yan kung sino sila. Kung sino kayo mga nagnakaw sa pinaghirapang kaban ng bayan. Iginagapang namin yan na nagbabayad kami ng taxes. Yung magkulang ka lang nga ng konti eh. Hindi ka na tinatantanan ng BIR. Isang araw ka lang ma-delay dahil nagipit ka, 25% agad. So Grabe. ngayon, hindi nyo rin po maiaalis sa amin na parang, yung iba nag-iisip, ba't pa ako nagbabayad ng tax? Ninanakaw nyo lang naman. But then again, as a citizen, kailangan po nating gawin yan. So yung pressure and yung pressure talaga nasa pamahalaan. And we are pressuring you na ayusin nyo ang sistema, linisin nyo, at kailangan may managot. Dahil naniniwala ako, si Lord na to eh. Ayaw nyong tumigil, kagaganid nyo. Diba? Nilolonder nyo yung pera, nililinis nyo yung pera sa casino. 950 million ba yun? Basta may nakita akong poster na gano'n na ginawa na kung paano nililinis yung pera. Kumita kayo ng kaunti, di ba, Pastor Jeff? Yung tipong, nakakickback kayo ng 1%, di nyo pa kiligayahan yung 1%, gusto nyo 20%. 30% wala na silang magawa. Naka-Lamborghini na, empleyado ng gobyerno. Ito pang mas malala, 100% yung mga ghost projects. Yes. Na nalabasan ng pera. Napakadami. Talagang ang daming sangkot. So, yan ipinagdarasal ko. At sabi ko nga, nung mga nakalipas, swerte pa nga itong mga naaakusa ngayon eh. Inuusig ngayon eh. Ako, mahal pa. Pinapakita pa rin ni Lord na yung pagmamahal niya. Binibigyan kayo ng chance na ituwid nyo yung mga pagkakamali nyo. Diba? Correct. Yung iba namatay na sa sobrang kasakiman. Okay. Ito, nabigyan pa ng chance. Nako, ayusin nyo po yan. So, paano natin, Pastor Jeff, paano natin mapapakita na mas mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon, sa pamilya at integridad kaysa sa mga material na bagay? Alam niyo po, ang isang kalaban ng greed is generosity. And generosity is not a wallet issue, it's heart issue. A lot of people na nakausap ko kaya nananatiling mahirap, kasi
parang feeling nila, mahirap lang ako, magbibigay pa ako sa simbahan. Mahirap lang ako, magbibigay pa ako sa Diyos. Meron po tinatawag na tithes, and this is a biblical principle. Hindi lang to pang Mhm. born again. Kaibigan ko si Bo Sanchez, he wrote a book on tithing kahit sa mga Catholics. So, ang pagbibigay po kasi sa Diyos, ito unan yung labanan. Yung, ba't pa ako magpipigay sa simbahan? 1,000 kinita ko, magbibigay pa ako ng, well, technically, kung gusto maging technical, 10%. Pero God loves a cheerful giver kung ano yung masaya sa puso mo. Pero pagka nilabanan mo yon, nagbigay ka sa simbahan mo, regardless of the amount, nilabanan mo yung greed na, hindi, ano ko to eh. Ano sabi sa Malakay? I will open the floodgates of heaven. Kasi sabi sa Malakay, wina-warningan niya yung mga taong may takot supposed to be sa Diyos at hindi nagbibigay ng ikapo. Sabi, you are robbing me. And this is God speaking ha. Pinagnanakawan niyo ko. Hindi niyo binibigay yung dapat mapunta sa akin. And God doesn't need our money. He created everything. God wants your heart. Because the Bible says, where your heart is, there your treasure as well. Mabaliktad. Where your treasure is, there your heart as well. Kung nasan daw mo ini-invest yung pera mo, nandi puso mo. Dati Mhm. hindi mo naman kilala yung kumpanya na yon. Bumili ka ng stocks. Ngayon, mahal na mahal mo na yung kumpanya na yon. Pinagdadasal mo ng lumaki kumpanya kasi doon mo nilagay yung pera mo eh. Nag-invest ka ng stocks eh. So where your treasure, there your heart as well. Checkan nyo yung mga credit card bill nyo. Maglalaman nyo kung nasan yung heart nyo. Ayun, dami kong biniling pickleball. Nakapalit na ako ng mga 3 raketa, 5,000 bola. Nasa pickleball ang heart mo. Nandun na punta pera mo eh. So ngayon, ang Mhm. tanong, una, nagbibigay ka ba ng ikapo mo? Regardless of your belief. Are you giving back to God what is rightfully His? Which is minimum 10%. Pangalawa, look for people na ibe-bless mo. Ako, I always carry 100 sa bulsa, 50. Yung kunyari lang, natuwa ka lang sa, natuwa ka lang sa parking attendant. Di ba? O Yes. ate, merienda mo. Small ways, hindi mo kailangan 50, 10 piso. Pero ang, Mhm. ang, ang principle is, puro palabas. Huwag kang puro pakabig katulad ng mga ilang politiko natin na namumuwala na sa pera, wala na mapaglagyan, ayaw mag-share. Ang katulong, 2,500 pa rin sweldo. Mhm. Mag-bless ka na. Puro palabas. Mag-bless ka ng tao, tingnan mo yung kapitbahay mo, yung aso doon sa kanto, ibili mo ng dog food. So, ang point ko lang po, generosity is the antidote to greed. And Mhm. generosity is not a wallet issue, it's a heart issue. Huwag mong hintayin, pag mayaman na ako, magdo-donate ako. Hindi ka yayaman kung kuripot ka, ganyan. Mhm. Mag-donate ka na ngayon, magbigay ka sa mga nangangailangan, may 2 kang sardinas, yung isa ibigay mo sa nangangailangan na gwardiya dyan sa kanto ng guardhouse nyo, yung isa iulam nyo mag-anak, magugulat ka. Bukas may provision ka. Pero Mhm. the more you hoard, the more ka may fear, baka mawalan bukas. Hoard ka ng hoard. Ayaw mong mag-share. Ubo na ng ubo yung kapitbahay mo. Ayaw mong tanungin kung kailangan man ng gamot. Wala. It's gonna be selfish, self-centered, and it's gonna be a discontentment lagi sa'yo. Cheryl? Hmm. So, sa mga i-connect ko rin sa mga nakikinig kasi ito I think yung pagiging mabuting steward magsisimula yan sa tahanan, magsisimula yan sa pagpapalaki ng magulang, sa guidance ng nakakatanda. Paano natin matuturuan yung ating mga anak na maging kontento kahit hindi marangya ang buhay? Sa katulad po ng sinabi ko kanina, hindi naman to wallet issue. I think namomodel po yan ng mga magulang sa mga maliliit na bagay. Based on experience na lang po kami, hindi naman po kami mayaman. Pero may mga, nung kami po ay mga bata pa yung mga anak namin, pinapakita namin sa kanila. Again nga po, dahil ako'y isang Kristiyano, ang una kong pinakita sa kanila, pagka sumweldo tatay nyo, a portion of it, ibinibigay natin sa simbahan. Kahit ang laki na ng simbahan namin, parang feeling ko, may matutulong kaya to? Baka pang tissue lang nila to sa CR nila. But it's not about them, it's about my heart. How can I give? Now, pangalawa po, naghanap kami ng mga opportunity paano maging generous sa mga kamag-anak. Okay? Kasi po, pagka nakita ng mga anak mo, ay, si daddy nag-bless doon kay lola. Si daddy nag-bless doon kay tito. Hindi naman na kami rin, kapus din. So pag nakikita po nila, and then again, generosity starts at home. So tayo rin po, baka naman tayo, generous ka sa labas, kuripot ka sa anak mo, wag din ganon. So, and then, mag-save po tayo. Yun, Cheryl, ang isang pinakamalaki issue ng Pinoy. Kaya si Master Chinkitan, tinuturuan ng mga Pinoy mag-save. Matuto po tayong to live within our means. Wag above your means or beyond your Mhm. means. Mhm.
1,000 sweldo mo, mabuhay ka sa 800. Huwag kang mabuhay sa 1,500 na magke-credit card ka. Lagi kang kulang pag ganon. Mangungutang ka sa online lending. Papayain ka nun pag di ka nakabayad. Di ba? Mhm. So, live within your means. Makita ng mga anak nyo, anak, hindi tayo pwedeng kumain ngayon sa labas ha, kasi ito lang yung pera natin. Who Mhm. knows, next month makakakain tayo. Pag Mhm. nakita ng mga anak nyo yan, na you're living within your means, at may nasa-save na kahit kakarampot na 100 isang buwan, magugulat ka. He who gathers money little by little, God can make it grow. Cheryl? Break lamang po kami ng kaunti ni Pastor Jeff. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God, katuwang ang MX3. Ang daming nagtatanong, may mga nagme-message, tumayo ka daw ulit, pakita mo yung t-shirt mo. Bay, pwede daw bang mag-order? Ayan na, Kay Ate Dina Ocampo, Dina Aquino. mandarambong. Yeah, Ayan. isusot yata to ni Ted at ni Chacha sa Sunday pagpunta ron sa EDSA. EDSA. Kami naman may special coverage dito. So, ayan. So, sa mga gustong mag-order, sasabihan kita, Pastor Jeff. Willing sila mag-order. Send mo sa akin kung saan pwede mag-order. Yan, bahala sa kanila. Si Ate Dina Aquino, yung mga nagpiprint ng mga t-shirt namin dyan sa show yan. Ayan. Hi, Ate Dina. Okay. Basahin na natin, Pastor Jeff, yung mga mensahe ng ating mga kapatid. Ito, si Sir Tyre Moto ng Antipolo, mas mahalaga po ang pananampalataya over money. If you have faith in God, everything follows at hindi ka malilihis ng landas para makamit ng ang kayamanan. Yan, sabi ni Dem Oliveros, mahalaga po ang pera pero mas mahalaga ang pananampalataya kasi matututo tayo makontento kung anong pinagkaloob ni Lord at magkaroon pa tayo ng peace of mind. Si Evelyn Padayaw, tiwala lang sa Panginoon para may biyaya tayo sa Diyos. Siya lang ang may alam ng lahat. Amen. Montaño Tom, ang sabi niya, ang mahalaga sa pera, tayo mag-control. Hindi ang pera magkokontrol sa atin. Yun. Si Jazz Amay, pamilya pero mahalaga po rin ang pera para mabuhay po sa everyday life. Nakatulad nga sinabi ni Pastor Jeff sa atin, kailangan natin yan eh. Pero ang iwasan natin, yung dinodiyos na natin ang pera. Isa lang ang Amen. dapat nating sinasamba, ang Panginoon. Ayan, meron pa yung Romeo Arcilia sa akin po, mas mahalaga ang makapag-iwan ng good memories, makagawa ng mga kabutihan na tatatak sa kanilang isip at ipapasa o gagawin din nila sa iba. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe. Ang ating lucky winners, mga kapatid. Ayan po, ang ating winners, Rowena Lorenzo, Jazz Amaya, Irma Panigbatan, Romeo Arcilia, and Maria Dolores Balmana. Kayo po ang winners natin today, September 19. Please mag-send po kayo ng direct message sa atin po sa Facebook page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay niyo po doon ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala ang inyong mga gift pack mula po sa MX3. Pastor Jeff, kung maiiwan kayong isang mahalagang paalala sa ating mga tagapakinig nanonood tungkol po sa pera at pananampalataya, ano po yon? Alam niyo po mga kapatid, marami sana akong gusto pang ibahagi sa inyo pero because of the time natin, isa lang pong gusto ko sa inyong i-remind. Magkaroon po tayo ng long-term perspective. Huwag lang yung gagawa ka ng immoral at illegal para ma-enjoy mo ngayon yung meron ka. Ngayon, kung magsisipag ka, okay naman po yan. Pero alalahanin po natin sa Mateo 6:19-20. Sabi, do not store up treasures here on earth. Sabi, but rather, store up treasures in heaven. So, hindi po question yung pag-i-store. Kailangan mo mag-store. Ang tanong, saan ka nag-i-store? Saan ka nag-iipon? Saan ka nag-hoard? Dito ba sa lupa ng mga temporal at pansamantalang kaligayahan? O nag-i-store ka ng treasure sa langit by doing good works, generosity, love for God, love for others, yung selfless giving po na tinatawag. Walang hinihintay na kapalit. You're just giving out because you know, sa langit ako nag-iipon, nandun yung ATM ko. Pagdating ko ron, mayaman ako doon. May crowns of heaven ako. Cheryl?
Thank you, Pastor Jeff. Thank you for making time for us. God bless you. Have a blessed Or- weekend po with your family. And kita-kits on Sunday. Kami po mga kapatid, may special coverage ang 1PH at ang 1 News at ang TV5 dito po sa isasagawang malakihang rally this coming Sunday. At ipagdasal natin, Pastor Jeff, na maging mapayapa. At Amen. maiparinig po natin yung boses ng sambayanan sa ating pamahalaan sa mapayapang paraan. Amen. Alright. Thank you, Pastor Jeff. See you soon. Don't forget. God bless, Cheryl. God See you bless. soon. Salamat po. Have a blessed weekend, everyone. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.